Huwag kang dumaldal. Sama sa dito. Maraming po salamat kay Brother Willie na pagtulong sa akin Lakas mo. at sa Panginoon. Amen. Masarap po ako sa Kanya. Sana po ay pagaling niya ang gusto. Maraming po salamat sa inyo. Ako po si Marisa Banyares, asawa ni Nelson Banyares. 3 taon na po siyang ganito. Minsan po, sa umaga, lagi siya nagaganyan. Pero ngayong na pagdadasal siya ni Brad Willie, medyo may kakaiba na siyang nararamdaman. Tsaka, lagi yung lahat na sinasabing kainin niya, nakain na ngayon. Kaya ako nagpapasalamat kay Lord at kay Brad Willie na ginagamot nila yung asawa ko. Salamat po, Lord. Sige. Sige, sinasay. Oo. Ito na mo. Sige, din. Malaking lahat. Kayo po, kumusta po ang pagkanamang nila? Sige. Sige po. Ikot po, ikot. Balik. Nani may kaldero pa tang hawak. Dito na. Mabilis na po siya kumilos na nanay. Marami na ang nagiginawa na doon. Magandang umaga po sa lahat ng mga narito sa ating Bible program. Ngayon pong linggo po ng umaga ng August 30, 2020. Ang inyo pong napanood ay ang video testimony ni Brother Nelson Banyares. Siya po ay taga-Baliwag, Bulacan. Diyan po sa may barangay ng San Jose. At siya nga po ay 3 taon nang na-stroke. At noong ako po'y magawi po doon sa lugar ngayon, ipinag-pray po natin. At sa awa ng Panginoon si Brother Nelson Banyares ay nakalakad po siya. At nitong nakaraang linggo po ako po'y nabalik uli doon. Napasyalan ko po uli siya. Nakita ko po na mas nag-improve pa po si Brother Nelson Banyares. Kasi yung pagsasalita po niya, nitong huling mag-usap po kami, malakas na po siyang magsalita at malinaw na po yung kanyang pagsasalita. Ang kapurihan po ay ating ibinabalik sa Panginoon. Si Jesus Christ po ang nagpagaling kay Brother Nelson Banyares at hindi naman po si Brother Willie Santiago. Yun lamang po yung aking palaging gustong mabigyan po ng diin sa mga nakakapanood ng ating programa. Ngayong umaga po ay atin na pong umpisahan. Ito pong ating paksa na pag-aaralan. Bago ko po pala basahin yung ating paksa ay na-inform po ako ng ating mga kaibigan na yun pong isang page po natin na Bulaang Propeta, kung saan ay naroon po yung mga expose doon po sa mga mali-maling turo, dyan po sa may iglesia sa may Apalit, Pampanga. Na-inform po ako na yan po ay kasalukuyan ngayong pinapareklamo. Yan po ay may massive reporting na ginagawa
para maipatanggal po yung Facebook page na Bulaang Propeta. Kaya ang akin pong may advice sa mga narito habang nandyan pa po yung page na yan na Bulaang Propeta, ay i-download nyo na po ng i-download yung mga videos. At pagtulong-tulungan po nating mai-re-upload. Iniinda na po masyado noong grupo, noong iglesia sa Mayapalit, Pampanga, yung mga videos po na nandyan kasi na-expose po yung mga kapalpakan, yung mga mali, mga sablay na turo ng kanilang most sensible preacher. Ako nga po ay ngayong umaga po ay may nag-send uli ng video. At natuwa naman ako dahil yung pagtatanong po sa kanya doon sa most sensible preacher, tinatanong po ngayon yung tungkol pa rin sa 1,000 taon. Yung kung si Juan Bautista ba at maging si Jose, yung asawa ni Santa Maria, ay makakasama sa 1,000 taon ng paghahari ng Panginoong Jesucristo. Ang sagot po nung most sensible preacher, ayoko kasing magpadalos-dalos. Nung mapanood ko po yun, natuwa ako dahil ibig sabihin, ay natuto na yung most sensible preacher na kasi nung nakaraan po ay naging pangahasye. Naging padalos-dalos po siya na letrahan na si Haring David at maging si Moises ay hindi kwalipikado para makasama sa 1,000 taon ng paghahari ng Panginoong Jesucristo. Hindi pwedeng maging tagahatol. Dahil yan daw si David ay judgmental siya at may diskriminasyon dahil pinagsalitaan niya si Goliath na hindi tuli. Yun kaya paano pwedeng si David ay qualified para sa 1,000 taon na si maging tagahatol? May diskriminasyon sa isip si David na kung ang lalapit sa kanya ay hindi tuli, pagsasalitaan yun ni David na hindi ka tuli, hindi ka tuli. Hindi kagaya nating mga Kristiyano, yung grupo nila sa Mayapalit, Pampanga. Nagmamapuri sila na hindi pasado si David, tapos sila ang pasado. Nung tayo po'y sumagot, ilang gabi ko po yan tinalakay sa ating Bible program. Papaano po yun mga magulang at mga kaibigan? Si David, kaya malakas ang loob niyang pagsalitaan na hindi tuli si Goliath. Kasi ang binibigyang emphasis ni David ay yung tungkol sa tipan ng pagtutuli na ibinigay ng Diyos mula pa kay Abraham at sa kanilang mga lahing Israelita. Amen. Yung ating mga kasama, maliwanag na po ba sa atin yan? Yung tipan ng pagtutuli kasi ang binibigyan ni David ng emphasis. Kasi pinanghihinaan ng loob yung kanyang mga kapatid na Israelita nung dumating siya mga nanghihina ang loob. At hindi nila maharap ang higanting si Goliath. O kaya nung dumating si David, ito sinabi niya, hindi tuli ang Pilisteo na yan. Ano ang kanyang ipinapakita? Tayo ang mga tuli. Nasa atin ang tipan ng Diyos. Ang Diyos tayo sasamahan. Tayo tutulungan. Kaya ano nangyari? Nilabanan ni David, yung higante. Talo yung higante. Tama po ba? Yan. Napanood ng most sensible preacher. Nakita niya na mabigat yung argumento ko. Na hindi diskriminasyon yung sinabi na yun ni David. Hindi yun kagaya nung nasa isip niya na judgmental si David, may diskriminasyon. Tapos nung nakaraan pong Bible program natin, binasa ko mismo sa Biblia. Sa 1,000 years, si David, meron siyang special na posisyon na gagampanan sa 1,000 taon. Ano po yon?
Siya po yung magiging vice regent, deputy ng ating Panginoong Hesukristo sa paghahari ng Panginoong Hesus sa loob ng 1,000 taon. Si Haring David, pag-aralan po natin sa napakaraming naging hari sa Israel. Si Haring David, siya ang ilalagay ni Jesus Christ, iluluklok na hari sa Israel. Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kaya masyado nang huli itong most sensible preacher para mag-ingat pa ngayon. Ayaw raw niya magpadalos-dalos. Nadulas ka na nga eh. Nadulas na nga, nasilat na nga eh. Ngayon, meron pa po siyang sinasabi na nagpahanga na naman. At ang pagpapahanga niya, si Juan Bautista raw at ang Panginoong Hesukristo ang ipinangaral ay pareho lang. Ito yung nagre-record dito sa Apalit at sa Brazil. Akala nyo, maitatago nyo sa akin yung paksa nyo na yan, pinagyayabang pa na, kasi yung prayer meeting nila open forum question and answer Pinagmamalaki ng most sensible preacher na hiwaga yung kanyang mga ipinahayag na si Juan Bautista at si Jesus Christ pareho, iisa lang ang ipinangaral. Mamaya po ang tabayanan nyo at yan po'y aking liliwanagin. Subaybayan nyo po at mamaya-maya po'y madadaanan po ng ating paksa yung ipinagyabang na naman ng most sensible preacher na yung kanya namang paksa hanggang hanggang sa mga miyembro lang naman ng kanilang grupo. Hindi nga po mailabas sa publiko pinakakatago-tago. Not intended for broadcast. Kaya sila nagagalit dun sa Facebook page na Bulaang Propeta kasi nandoon po yung mga video nila. May mga kaibigan po na nagpapadala noong mga video sa kanilang pasalamat, nahi-expose po doon sa page na Bulaang Propeta. Ngayong umaga, umpisahan ko na po itong paksa natin at hinihintay po tayo ng ating mga kaibigan. Marami pong mga pastor ang nagsabi sa akin na very interesting yung paksa na ating ipaglilingkod. Ano po ba yung paksa? Basahin ko na po. Ang tamang paraan at motibo ng pagbibigay ng ikapo ng bawat Kristiyanong wala sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya ayon sa Biblia. Nababasa naman po natin ang ating paksa na atin po ngayong pag-aaralan mula po sa linggong ito, huling linggo po ng Agosto at sa buwan po ng Setyembre. Series po uli itong paksa na ito, kaya inaanyayahan ko po ang lahat na atin pong subaybayan at tutukan itong paksang ito para ito po ay once and for all ay maunawaan po nating lahat. Kasi po ito pong tungkol po sa paksang ito, issue na ikapo, tithes. Pag sinabi ikapo, 10 bahagi, 10%. Ito po ay matagal na pong issue sa usapang pangrelihiyon. Ako po noong nasa iglesia sa May Apalit, Pampanga, sa loob ng 19 na taon, from 1990 hanggang 2009, ang naituro po sa akin, yung pag-iikapo, hindi na yan para sa mga Kristiyano. Hindi na daw yan para gawin pa ng mga Kristiyano, yung pagbibigay ng ikapo. At yun nga pong most sensible preacher, matapang ang bibig. Noong mga panahon na yon para pagsalitaan yung mga pastor na nagtuturo po ng tungkol sa pagbibigay ng ikapo.
Yan ikang mga pastor ng ikapu na yan. Na mga nagpapayaman sa relihiyon, mga asong matatakaw. Ganun po niya pagsalitaan yung mga pastor na nagtuturo po ng tungkol sa pag-iikapo sa panahong Kristiyano. Ang kanyang sinasabi, hindi na dapat yung pag-iikapo ay gawin sa panahong ito. Kusang loob lang yung pagbibigay. Kaya po yung mga miyembro na tisod sa pagbibigay ng ikapo, naglipatan po doon sa iglesia na yon, sa grupo na yon, sa May Apalit, Pampanga. Dahil ang pinanghikayat po noong most sensible preacher, kusang loob na ang pagbibigay sa panahong Kristiyano at hindi na dapat pa yung pag-iikapo na yan. Di yung mga nauto, na mga nagsamahan po sa iglesia na yun sa May Apalit, Pampanga, lipatan sila. Kaya lang, sa hindi po nila inaasahan, mas grabe pa pala ang sasapitin nila doon po sa iglesia na yun sa May Apalit, Pampanga. Bakit? Yun pong mga natuklasan po yung paikot, yung taktika noong most sensible preacher, yung taktika ni Mr. Soriano. Noong makita po nila na sila po ay noong lumipat doon, lalo silang naghirap. Lalo silang nagipit. Bakit po? Sabi ho nung mga nabuksan na mga isip, mabuti pa nung tayo nasa born again. Ikapu lang ang hinihingi sa atin ni Pastor. Dito pala kay Brother Eli, lahat na po. Ayan po mga magulang at mga kaibigan. Ang naobserbahan, napatunayan po nung mga maraming naliwanagan na po ang isip. Yung pala ikang tayo nasa born again, na tights lang, ikapo, mas okay pa pala nung nandun tayo kaysa rito sa grupo ni Brother Eli dahil dito lahat na po ang gusto ni Brother Eli. Kaya yung mga miyembro ang nasasabi nilang ay naku po hindi po ikapoy, naku po, dahil nandyan na po yung marami nang hinihigi pag ikaw ay miyembro. Hello. Sa doktrina nagturo ng abuloy, dalawa. Pagka araw ng linggo at pag may pasalamat at kusang loob. Yun po ay kunwarian lang po yun, mga magulang at mga kaibigan, yung sa doktrina na yun. Dahil pag ikaw ay nabautismohan at miyembro na, ihanda mo na po ang iyong bulsa. Ihanda mo na rin po yung deposito mo sa bangko. Ihanda mo na rin yung mga titulo ng lupa mo at yan po'y hihiramin. Sasabihin, mga kapatid, pahiram naman noong mga titulo ng lupa na hindi nyo na man kailangan at nang yan ay maitulong sa gawain. Hindi po ba mayroong video noong milyonaryo doon sa May Kawayan na nawagan sa mga may pera, sa mga mayayaman na i-convert na raw yung mga kayamanan nila sa lupa. I-convert para maging kayamanang ukol sa langit. Dahil malapit na raw, malapit na. Ano po nangyari? Pagkatapos ng panawagan na yon, may mga tumugon, may mga nagbigay ng mga titulo ng lupa. Pagkatapos nun nagpuntahan na po sa, sa Hollywood Nagpuntahan na po sa Hollywood at sabi nga ni Mel, City Walk, Hollywood, first time. Kaawa-awa yung mga miyembro dyan po sa grupo na yan, lalo yung mga mayayaman. Noong sila maging miyembro, sila po'y na-bankrupt. Sila po ay nalugi. Mga napurdoy. Sabi ho nung iba, napurdoy. Dahil nga po dyan sa sila po ay nahikayat doon sa
pagtuturo noong most sensible preacher na yung pag-iikapo ay hindi na yan dapat panggawin ng mga Kristiyano sa panahong ito. Ngayon, ang paksa po natin, ang tamang paraan at motibo ng pagbibigay ng ikapo ng bawat Kristiyanong wala sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya ayon sa Biblia. Ilagay natin yung topic natin para alam ng mga narito kung ano ba yung ating paksa. Maliwanag naman sa ating paksa na si Brother Willie Santiago ay hindi naman tutol. Hindi po ako salungat na sa panahong ito magbigay po ng ikapo ang mga Kristiyano. Maliwanag naman po ang nababasa natin sa screen, sa ating monitor, na sa panahon po ng Kristiyano may pagbibigay ng ikapo. Kaya lang, dapat po ang pagbibigay ng ikapo ay nasa tamang paraan at tamang motibo. Hello! 42 po ngayon ang narito sa Facebook Live natin. Kung meron pong sa YouTube Live, sabihan lang po tayo ng ating mga kasama. Napansin niyo po ba na ang concern po ng ating paksa ay para po mailagay sa tamang paraan at tamang motibo ang pagbibigay ng ikapo ng bawat Kristiyano na wala sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Ano ibig sabihin? Sa paksa po natin, tayong mga Kristiyano na nasa ilalim ng biyaya, dapat nating matutunan ng tamang paraan at tamang motibo ng pagbibigay ng ikapo. Maliwanag po ba yan? Yung ating mga kasama, nasusundan niyo po ba yung ating pinag-uusapan? Natatawa ko ngayon yung most sensible preacher, si Mr. Soriano, hindi na niya ginagamit yung nakasakay ka. Hindi na po niya magamit-gamit yung nakasakay ka dahil pinagsabihan ko siya na saan ka ako nakasakay? Sa Chubibo? Kaya matindi ang inis, ang pagkapikon dahil lagi natin pong nabubutata yung kanyang mga sinasabi. O ngayon, nasusundan po ba ng ating mga kasama yung punto ni Brother Willie na naniniwala tayong mga Kristiyano na tayo po ay nasa ilalim ng biyaya at wala tayo sa ilalim ng kautusan? Ngayon, yung mga nasa ilalim ng biyaya, may pagbibigay ng ikapo. Kaya lang, dapat po ay nasa tamang paraan at tamang motibo. Bakit ko po yan gustong bigyan ng linaw? Kasi nga, ito na po yung nakakagulo sa kaisipan ng marami. Mga nasa grupo ng mga born again. Naguguluhan sila. Bakit po? Kasi itinuturo nga ng pastor na ligtas na ang Kristiyano sa pamamagitan ng biyaya. Ang Kristiyano wala sa ilalim ng kautusan. Pero pag tinuturo na po ng pastor ang tungkol sa pag-iikapo, ang mga batayang ginagamit, yung pag-iikapo na nasa ilalim ng kautusan. Yung ating mga kasama, pwede po ba kayong mahingan ng reaksyon? Pwede ho kayong mag-comment kung nauunawaan nyo po yung binibigyan ko po ngayon ng emphasis. Dito pa lang po tayo sa pamagat ng ating paksa. Wala pa akong binabasang talata. Gusto ko pong magkaroon tayo ng malawak na pag-iisipan tungkol po sa pag-iikapo. Tinatawagan ko rin po yung ating mga kaibigang pastor. Kasi ako po ay bahagi po ako, member po ako ng Plaridel Pastors
Fellowship, PPF. Yung mga pastor po ng Plaridel, yan po'y nakakasalamuha po natin. Ito po yung aking gusto pong ipapansin sa lahat. Kahit po yung iba pang mga pastor na mga born again. Pag-aralan po natin yung punto na yon. Bakit ang ating ipinapangaral tungkol sa kaligtasan, naligtas ang mga Kristiyano sa biyaya ng Diyos. Ngayon, di naligtas na ng Kristiyano dahil sa biyaya ng Diyos. Bakit? Pag naman ang pinapaksa po ng pastor ay tungkol sa pagbibigay ng ikapo, ang mga batayang talata sa Biblia, yung mga tungkol sa pagbibigay ng ikapo na ayon sa kautusan. Na may sinasabi pa yung mga pastor na hindi ko na ho babanggitin ng pangalan, na sinasabi nila na pag hindi mo ibinigay ang ikapo, nagnanakaw ka sa Diyos at ikaw ay susumpain ng Diyos. Di po ba napag-aralan natin nung nakaraan, si Jesus Christ, ang kanyang dugo, ang isang mensahe po niyan, tayo po ay tinubos na sa lahat ng sumpa. Tama po ba? Tayo pong mga sumampalataya kay Jesus Christ sa kanyang dugo, tinubos na sa lahat ng sumpa. Tapos, ngayong ikaw ay Kristiyano na, ang itinuturo ng pastor, pag hindi mo ibinigay, kapatid, ang ikapo, susumpain ka ng Diyos. Doon nga po nagkakaroon ng kalituhan. Kayo po ba'y napasin niyo po yun? Hindi po ba sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Christ, tayo po'y tinubos na sa lahat ng sumpa? Galatia 3:13. Mababasa po yan. Pero bakit pagka sa usapang pag-iikapo, hindi mo binigay yung ikapo? Ito naman na sinasabi ng pastor, susumpain ka ng Diyos dahil ninanakawan mo ang Diyos. Hindi po ba yung binabasang talata ay sa lumang tipan? Yun po yung pagbibigay ng ikapo ayon sa kautusan. Ang nangyayari po kasi mga magulang at mga kaibigan, kaya ito pong paksang ito ay niloob na rin ng Holy Spirit na ito po ay mabalangkas at maipaglingkod po para yan po ay mabigyan na po ng paglilinaw. Kasi wag hindi natin ito pag-aaralan ng komprehensibo ng ganito, talagang po tayo, malilito ang marami sa atin. At magkakaroon po tayo ng maling impresyon pagkakilala sa Diyos. Bakit po? Kasi ganito po sinasabi ng mga pastor na magbigay ka ng ikapo, kapatid, para ikaw ay pagpalain ng Diyos. At para yung negosyo mo ay yan ay ingatan, hindi yan malugi, hindi yan masalanta. Tama po ba? Hello? Tinuturo ng mga pastor na gawin mo yung pagbibigay ng ikapo at po proteksyonan ng Diyos ang iyong negosyo, ang iyong hanap buhay. Ngayon, naalala ko po mga magulang at mga kaibigan, meron pong mga ganun na pag ikay nagnenegosyo, lalo po nung mga panahong nakaraan, may negosyo ka sa Maynila, lalapit sa iyo grupo ni Asyong Salonga. Ano ang sinasabi ng grupo ni Asyong Salonga nung mga panahon na yon? Gusto mong magnegosyo dito sa Maynila, o magbigay ka kay Asyong ng protection money para hindi kayo perwisyuhin sa inyong negosyo. Hello? Pwede ko po bang malaman kung may kausap pa si Brother Willie?
46 po yung narito, pero gusto ko pong maalaman kung nakikinig ng mabuti at nasusundan po tayo sa ating paksa ngayong umaga. Ginagamit ko pong halimbawa yung mga sindikato na para yung negosyo mo ay magtuloy-tuloy at walang peperwisyo, kailangan mong magbigay ng protection money. Kasi pag hindi ka nagbigay ng protection money, mismong yung grupo ni Asyong Salonga ang manggugulo sa negosyo mo. Tama po ba? Hello? Yan ang punto ko eh. Kaya tinatawagan ko ngayon ng pansin kahit ang mga kaibigan nating pastor. Kasi kung maitatama natin yung paraan at motibo ng pagbibigay ng ikapo sa panahong ito ng mga Kristiyano, ay hindi na kayo pwedeng mapagsalitaan ni Mr. Soriano na mga pastor ng matatakaw, pastor ng demonyo, yung mga nagtuturo ng pagbibigay ng ikapo. Naintindihan po ba tayo ng ating mga kasama? Makikinabang po tayo sa paksang ito pag ito po ay naunawaan natin at tayong lahat ay susunod dito po sa tamang paraan at tamang motibo ng pagbibigay ng ikapo ng bawat Kristiyano na nasa ilalim ng biyaya at wala sa ilalim ng kautusan. Maliwanag po ba yan? Kung ituturo natin ng pagbibigay ng ikapo, yung ating mga kaibigang pastor, ang gamitin nating batayan, hindi po yung pagbibigay ng ikapo sa ilalim ng kautusan. Ang gamitin nating batayan, pagbibigay ng ikapo sa ilalim ng biyaya. Kaya nasisingitan po ni Mr. Soriano yung mga pastor, kasi sila ang itinuturong ikapo nasa ilalim ng kautusan. Naintindihan po ba tayo ng ating mga kasama? Pagka ang ating pagbibigay ng ikapo ay nasa tamang paraan at tamang motibo na yan po'y ayon sa ilalim ng biyaya, wala na pong Mr. Soriano na pwede pang magsalita na mga pastor na matatakaw, mga asong walang kabusugan, mga pastor ng demonyo, yung mga pastor na yan na nagtuturo ng ikapo. Wala na pong Mr. Soriano na kayo po ay magagambala pa at kayo po ay magugulo pa. Dahil ang pagtuturo natin ng ikapo, yung nasa ilalim ng biyaya at nasa tamang paraan at tamang motibo. Kasi pagka ang ating pagtuturo ng pagbibigay ng ikapo sa panahong ito, parang nga pong protection money ang dating na ibigay mo sa Diyos yung ikapo at walang darating na salot. Hindi masasalot, hindi mapeperwisyo ang iyong negosyo. Pag hindi ka nagbigay ng ikapo, sasalutin ka kapatid. Mamalasin dahil susumpain ka ng Diyos pag hindi mo ibinigay ang ikapo. At yan kasi pagnanakaw. Kasi yung mga ganyang pagtuturo, yan nga po ay nasa ilalim yan ng kautusan at hindi sa ilalim ng biyaya. Ngayon, ang ating paksa na ating pag-aaralan, ano ba yung tamang paraan at tamang motibo ng pagbibigay ng ikapo ng bawat Kristiyanong wala sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng biyaya ayon sa Biblia? Yung ikapo, yan nga po yung 10% bahagi, 10%. Para lang maintindihan ng mga nakikinig, halimbawa, ikaw po, ang kita mo
sa isang buwan ay 20,000 pesos. O ang 10% po ng 20,000 pesos is 2,000 pesos. Tama po. Yan po yung pag-compute ng ikapo o ng tithes, 10%. O ngayon, dyan nga po nagkakaproblema. Kapag ka po ang tinuturo, ibigay mo yung ikapo ng 20,000. Dahil pag hindi mo ibinigay, pag nanakaw yan sa Diyos at darating sa iyo mga sumpa ng Diyos. Ayon, meron na pong pananakot pagka ganun. Ngayon, ang paksang ito, kung ito po ay ating susundan at ito po i-apply na rin natin, ilalagay sa tamang paraan at tamang motibo ang pagbibigay ng ikapo, wala na pong Mr. Soriano pa na pwede pang pagsalitaan ng sino mang pastor na ituturo po yung tamang paraan at tamang motibo ng pagbibigay ng ikapo ng bawat Kristiyanong wala sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Ano po ba yung tamang paraan at tamang motibo na yan? Yan ang ating paksa na atin pong pag-aaralan sama-sama dito po sa series na ito ng topic na ito. Ngayon, ang ating pasimulang tanong ay ganito. Umpisahan na po natin. Sino ang mga Kristiyano sa pagtuturo ng Biblia? Ang kahulugan po ng salitang Kristiyano sa Biblia, ano po ba yon? At sino ba ang mga Kristiyano sa Biblia? Sa magandang balita Biblia ng Gawa 11:26, babasahin po natin ang ganito. 11:26. At nang kanyang matagpuan, ay isinama niya ito sa Antioquia. Hinanap ni Bernabe si Pablo. Natagpuan ni Bernabe na nung matagpuan po ni Bernabe si Pablo, ano po ginawa ni Bernabe? Isinama po niya si Pablo sa Antioquia. Ano po ang nangyari? 1 taon silang nanatili roon na kasama ng iglesia. Yung iglesia sa Antioquia, doon po nanatili itong sina Bernabe at Pablo. At nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Sa Biblia po, yung mga Kristiyano, sino po sila? Ano kahulugan po pag sinabing Kristiyano? Ang Kristiyano po, mga tagasunod ni Jesus. Tama po ba? Pag sinabing Kristiyano, ang sinusunod si Jesus. Mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo, ang mga Kristiyano. Ngayon, ang tanong natin ganito, bilang mga Kristiyano, ano po ang kalagayan ng mga Kristiyanong tagasunod ng Panginoong Hesus? Roma 6:14. Ito naman po ang ating mababasa, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo. Kausap po ng Apostol Pablo ang mga Kristiyano sa Roma. Ano po sabi niya? Ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Nasundan niyo po ba yung talata? Roma 6:14. Bilang mga Kristiyanong tagasunod ng Panginoong Hesukristo, o ano pong sinasabi? Wala kayo sa ilalim ng kautusan. Yung mga Kristiyano, wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Nasusundan po ba tayo ng ating mga kasama? Kailangan po, ito po'y maging maliwanag sa ating lahat. Ang mga Kristiyanong tagasunod ni Jesus ay wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya.
Yun ho mga naunawaan po yung ating binasang talata. Kung kayo po talaga'y mga Kristiyanong tagasunod ng Panginoong Hesus, kayo ho ba'y nasa ilalim ng kautusan o nasa ilalim ng biyaya? Sige po, sagot po yung mga kasama natin. Nasaan po ang mga Kristiyano na mga tagasunod ng Panginoong Hesus? Sa ilalim po ba ng kautusan o sa ilalim ng biyaya? Sige po, ako po'y magsasalabat muna rito habang hinihintay ko ang inyong mga sagot. Gusto ko pong ma-assess kung yung binabasang talata, ito po ay nagmamarka sa kaisipan ng mga nakikinig. Kailangan po ay maging klaro sa ating lahat yan. Nasa ilalim po ba tayo ng kautusan o tayo po'y nasa ilalim ng biyaya? Sagot po tayo. Yan, nasa ilalim ng biyaya ang mga Kristiyano o yung iba po sumagot din para magkaalaman tayo na yung mga binabasang talata nasusundan po nung mga narito. Nasaan po ang mga Kristiyano? Nasa ilalim ng biyaya. Yung biyaya po, yan po ay sa Magandang Balita Biblia, tinatawag na kagandahang loob. Sa English ay grace. Ayan, nasa ilalim ng biyaya. Nasa ilalim ng biyaya. Ayan, salamat po sa mga sumasagot. Sige po, ako po ay pag nagtatanong, ang purpose ko ay malaman ko kung ang mga nakikinig ay atentibo, naintindihan po yung ating tinatalakay, at ako rin po ay makapagsalabat dito. Yun po yung pinaka-break ko, yung ako po ay magsalabat. Habang hinihintay ko po yung pang mga sagot ninyo. Ayan, maliwanag po. Sa mga kasama natin, ang mga Kristiyanong tagasunod ng Panginoong Hesus ay nasa ilalim ng biyaya, nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Amen! Ngayon, ang tanong nating kasunod ganito. Tayong mga Kristiyano ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Tanong, ano naman po ang kahulugan ng biyaya sa Biblia? Ano ba ang kahulugan ng biyaya ng Diyos? Grace, kagandahang loob ng Diyos. Basahin natin ang Roma 11 at 6. Ito po ang nakasulat. Ngunit, kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ay hindi na sa mga gawa. Sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi biyaya. Hello? Nasundan niyo naman po yung kahulugan ng biyaya sa Biblia. Kagandahang loob ng Diyos. Ihanda mo rin yung sa Magandang Balita Biblia. Ulitin ko po, ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ay hindi na sa mga gawa. Sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi biyaya. Pag sinabing biyaya, hindi po yan nakabatay sa gawa. Hindi ang batayan ay gawa. Basahin sa Magandang Balita Biblia. At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, biyaya po yung kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa. Sapagkat kung ang ginawa ng tao ang siyang batayan, hindi na iyon masasabing kagandahang loob. Maliwanag po ba yan sa atin? Alam na po ba natin ang kahulugan ng salitang biyaya, kagandahang loob?
Pagkabiyaya, kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa. Sapagkat kung ang ginawa ng tao ang siyang batayan, hindi na iyon masasabing kagandahang loob. Kaya nga tayo mga magulang at mga kaibigan, mga sumasampalatayang mga Kristiyano, tayo po ang ating kaligtasan, tandaan natin, ito po'y biyaya ng Diyos. Kagandahang loob ng Diyos sa atin, yung kaligtasang na-i-enjoy natin ngayon. Amen? Efeso 2:8, mababasa po natin ng ganito. Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Nakita niyo po, mga magulang at mga kaibigan, ang kaligtasan ng mga Kristiyano, kaya tayo naligtas, dahil po sa biyaya ng Diyos. Kaya hindi po ang pagbabatayan sa kaligtasan yung mga ginawa mo. Nagkakaintindihan po ba? Ang kaligtasan po, yan po'y patungkol sa ginawa ni Jesus Christ, sa ginawa ng tagapagligtas. Amen. Amen po ba sa mga naintindihan? Sabi po sa Efeso 2:8, balikan natin. Sabi po'y ganito, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung ginawa ng tagapagligtas, yung sakripisyong ginawa ni Jesus Christ, na siya po ay napako sa krus, namatay sa krus. Ating sampalatayanan yun. Tama po. At sa pagsampalataya natin, magkakaroon tayo ng kaligtasan na biyaya ng Diyos. Amen. Wag ho kayong magpapauto dyan sa most sensible preacher na nagtatago sa aparador, na hindi makapangaral ng in public, hindi magamit yung radio, television sa Pilipinas para i-broadcast yung kanyang mga ipinagmamalaking mga hiwaga. Hindi magamit ang libre naman ng live streaming sa Facebook, sa YouTube. Ayaw, nagsusumiksik dun sa pasalamatan. Ang itinuturo sa mga miyembro para daw maligtas, gumawa ng gumawa. Mabuting gawa para maligtas. Hindi po ganun yun. Yung mabuting gawa, yan po'y ginagawa nung mga naligtas na dahil sa pananampalataya kay Jesus Christ. Amen. Efeso 2:8 hanggang 10. Babasahin ko po, dire-diretso Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo'y kanyang gawa, yung mga Kristiyano na naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At yung kaligtasan na yon ay biyaya ng Diyos. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ano dapat nating maunawaan dito? Pagkatapos na maligtas ng isang sumasampalataya, ano ang kanyang gagawin pagkatapos niyang maligtas? Mabuting gawa.
Yung mabuting gawa, yun po'y resulta ng ating kaligtasan. Yung mabuting gawa, yan po ay bunga, fruit, bunga, hindi root, hindi ugat ng kaligtasan. Amen. Binabaliktad po ng iba yan Kagaya po dyan sa may iglesia sa may Apalit, Pampanga. Kaya yung mga miyembro dyan, mayayabang din Manang-mana doon sa mga leader. Bakit? Ang mga ipinagmamapuri yung kanilang mga gawa Araw-gabi, hindi po natutulog. Nagpupuyat ang ating mga sugong mga ngaral para sa ating kaligtasan. Sabi ko, hindi na pala si Jesus Christ ang nagpagal para sa kaligtasan. Yung mga sugong mga ngaral nila. Hindi naman po ganun ang nasa Biblia. Ang nagpagal para sa kaligtasan, si Jesus Christ. Sampalatayanan po natin yung ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan. Tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Tayo po ay naligtas na, may kaligtasan na, yung mabuting gawa, yun po ay to follow, kasunod na po iyon. Kaya hindi ako pwedeng paratangan na hindi ko raw itinuturo yung gawang mabuti. Tinuturo ko nga Tinuturo ko na yung gawang mabuti, resulta ng kaligtasan. Pag naligtas ka, gagawa ka ng mabuti. Hindi babaliktarin na para maligtas, gagawa ng mabuti. Hindi naman ng batayan ng kaligtasan sa ating mga gawa. Kasi pagka sa gawa ang batayan, hindi na yun biyaya. Amen! Pwede ho bang mag-amen yung mga naintindihan? Ngayon, ang mga tagasunod ni Jesus na mga Kristiyano, wala sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. At ang kahulugan ng biyaya sa Biblia, hindi po yan nakabatay sa gawa. Ang tanong naman natin ganito. Yung binabanggit na ang mga Kristiyano'y wala sa ilalim ng kautusan. Tanong, aling kautusan yon? Napansin po ba ng ating mga kasama yung pag-aaral natin ni systematic? Organize? Napansin niyo po ba yon? Ito yung maayos na pag-aaral, hindi kagaya doon sa ginagawa sa may Apalit, Pampanga na wala nang maituro si Mr. Soriano. Nagpapatanong na lang. Question and answer. Kaya walang direksyon Wala silang direksyon. Kaya ang mga miyembro, lumilipas lang yung mahabang oras. Wala namang matutunan. Ngayon, tayo po ba? Ngayong umaga, meron na po ba tayong mga natututunan? Alam na natin ang kahulugan ng salitang Kristiyano. Pag sinabing Kristiyano, tagasunod ni Jesus. At ang mga Kristiyanong tagasunod ni Jesus, wala sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Pag sinabing biyaya, hindi nakabatay sa gawa. Ngayon, yun namang kautusan na wala doon ng mga Kristiyano. Wala sa ilalim ng kautusan ng mga Kristiyano. Aling kautusan po ito? Basa sa Gawa 13 at 39. Ito po nakasulat. At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya, sa Panginoong Hesukristo, ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinapatawad na sa lahat ng pagkakasalang
hindi na ipatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises. Nandyan pa po bang ating mga kasama? Alin po yung binabanggit na kautusan na tayo pong mga Kristiyanong tagasunod ni Jesus wala sa ilalim ng kautusan? Aling kautusan po iyon? Sabi po sa talatang binasa natin, ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya, mga sumasampalatayang Kristiyano sa Panginoong Hesukristo, ay pinapatawad na sa lahat ng pagkakasalang hindi na ipatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises. Tayo palang mga Kristiyanong tagasunod ng Panginoong Hesus, wala tayo sa ilalim ng kautusan ni Moises. Amen. Mag-amen po sana yung mga sang-ayon. Dapat hindi tayo malilito. Tayo po'y mga Kristiyanong tagasunod ni Jesus. Hindi tayo mga tagasunod ni Moises. Hello! Naintindihan po ba natin yon? Ang mga Kristiyano, tagasunod ni Jesus. Hindi mga tagasunod ni Moises. Ang mga Kristiyano, wala sa ilalim ng kautusan ni Moises. Tayo po'y nasa ilalim ng biyaya. Yan ang dapat nating maintindihan. Ngayon, yung kautusan ni Moises na sinasabi po rito na hindi na ipatawad sa inyo yung lahat ng pagkakasala. Hindi na ipatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises. Tayo po mga Kristiyano napatawad sa lahat ng kasalanan dahil sa pananampalataya kay Jesus Christ at hindi dahil sa pagtupad sa kautusan ni Moises. Tanong, alin ba yung kautusan ni Moises na yun? Na yung kapatawaran ng iyong kasalanan natanggap mo hindi dahil naman sa pagtupad sa kautusan ni Moises, kundi dahil sa iyong pananampalataya kay Jesus Christ. Basa, Malakias 4:4. Magandang balita, Biblia. Alalahanin ninyo ang mga itinuro ni Moises, ang mga tuntunin at kautusang ibinigay ko sa kanya sa bundok ng Sinai upang sundin ng bansang Israel. Nasundan po ba natin ang Malakias 4:4? Natukoy na po ba natin ang binabanggit na kautusan ni Moises? Na wala tayo sa ilalim ng kautusan ni Moises. Ano po yon? Sabi po ng talata, alalahanin ninyo ang mga itinuro ni Moises. Si Moises po nagturo nito. Ano po yon? Ang mga tuntunin at kautusang ibinigay ko sa kanya sa bundok ng Sinai. Yung palang kautusan ni Moises, yun po pala yung mga tuntunin, kautusang ibinigay ng Diyos kay Moises. Saan? Sa bundok ng Sinai. Para kanino? Upang sundin ng bansang Israel. Hello? Nakikinig pa po ba kayo? Para kanino po ang kautusan ni Moises? Sino po ang may obligasyong sundin yan? Batay po dyan sa Malakias 4:4. Naintindihan po ba ng mga kasama natin?
Ang kautusan ni Moises, yan po yung mga tuntunin. Kautosang ibinigay ng Diyos kay Moises sa bundok ng Sinai. Natandaan niyo po si Moises umakyat sa bundok ng Sinai para tanggapin niya yung kautosang ibinibigay ng Diyos para sa bansang Israel. Tanong ko po sa mga kasama natin, nasaan ho ba tayong bansa? Tayong mga Pilipino. O, saang bansa po ba tayo? Hindi po ba tayo po ay nasa bansang Pilipinas? O yung kautusan ni Moises, kanino po ba yan ibinigay? Para sa bansang Israel. Para sa mga lahing Israelita. Para sa mga lahing Hudyo sa panahong ito. Tama po ba? Kaya, mga Pilipino tayo, nasa bansang Pilipinas. Bakit naman po tayo inuobliga? Na yang kautusan ni Moises na yan, na yun po pala yung kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises sa bundok ng Sinai. Yan po ay para sa bansang Israel. Ang tanong natin ay ganito, ano naman po ba yung kautosang binigay ng Diyos kay Moises sa bundok ng Sinai? Ano po ba yun? O basa, Exodo 31:18. Ito po ang ating mababasa. At kanyang ibinigay kay Moises pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai ang 2 tapyas ng patotoo na mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Napanood niyo po ba yung pelikula? The Ten Commandments. Sino po nakapanood dito ng movie na yon? The Ten Commandments. Ano ginawa ni Moises? Di po ba umakyat po siya sa bundok ng Sinai? Bakit po siya pinaakyat ng Diyos sa bundok ng Sinai? Kasi para tanggapin niya yung 2 tapyas na bato. Na yung 2 tapyas na bato na yon, ang Diyos po, siya po ang nagsulat noong mga nakasulat sa 2 tapyas na bato. Ngayon, ano po ba yung mga isinulat ng Diyos doon po sa 2 tapyas na bato? Puntahan natin ang magandang balita Biblia, 4:13 ng Deuteronomio. Sundan niyo po itong pagbabasa natin ng mga talata. May ibinigay ang Diyos kay Moises sa bundok ng Sinai 2 tapyas na bato. Sinulatan yon ng mga daliri ng Diyos. Ano po ba yung nakasulat doon sa 2 tapyas na bato? Sa 4:13 ng magandang balita Biblia. Ito po ang ating mababasa sa talatang ito. Ipinahayag niya ang mga tuntunin ng kasunduang ginawa niya sa inyo. Kausap po dito ni Moises ay ang Israel. Ipinahayag niya ang mga tuntunin ng kasunduang ginawa niya sa inyo. Ang 10 utos na isinulat niya sa 2 tapyas ng bato. Naintindihan po ba ng ating mga kasama? Nung umakyat si Moises sa bundok ng Sinai, iniwan nga niya ang bayang Israel Iniwan niya kay Aaron. Naalala ko na naman yung nagmamalaki yung mga fanatics no mga panahong nakaraan. Ano sabi nila? Kung paano ikang si Moises ay may assistant na Aaron. Si Brother Eli may assistant din. Si Kuya.
Yun ang pinagmamalaki ng mga fanatics eh. Noong mga panahong mga 2010, 2011. Doon nila binibigyan ng para maitaas ba itong magtsuhin na ito. Tingnan nyo mga kapatid. Kung papaanong si Moises ay may assistant na Aaron, si Brother Eli may assistant din si Kuya. Nung ako na sumagot, sabi ko, kayo kakoy, mamimili ng personahe sa Biblia Yung lampa pa kako, pinili ninyo Sabi ko, alam niyo ba kakong si Aaron lampa? Ba't mo ikaw nasabing lampa? Iniwan ni Moises ang bayang Israel sa kanyang pangangalaga para nga umakyat sa bundok ng Sinai at kunin yung 2 tapyas na bato, yung 10 utos. Noong nagtatagal si Moises sa bundok, sabi ng mga tao kay Aaron, matagal nang hindi bumabalik si Moises, baka patay na yon. Sabi nung bayan, Aaron, igawa mo kami ng Diyos na sasambahin. At kailangan tayong magpiesta. Hello? Ano ginawa ni Aaron? Si Aaron mismo, siya pa ang nangolekta ng mga ginto yung mga alahas ng mga Israelita. Kinolekta ni Aaron. At si Aaron mismo ang gumawa noong Diyos-Diyosan. Yung guyang ginto. Nawala daw tayo. Sabi ni Tata Lino, o baka kayo lang po. Mag-reset po yung mga Sabihan mag-reset dahil wala naman pong nagre-react sa iba. Mag-reset po kayo dyan. O ngayon, nakita nyo po yung pagiging lampa ni Aaron. Dahil sa kanyang pagiging lampa, siya yung siya yung nahikayat ng bayan para sila sumamba sa Diyos-Diyosan. Siya naging kapural. Sabi ni Kapeding, naging kapural. Pasimuno noong pagsampa sa Diyos-Diyosan. Tapos nung bumaba na nga si Moises, nung sinisita niya si Aaron, ay nakakatwiran. Sabi ni Aaron, kilala mo ang bayan, matigas ang ulo nila. Ano po ang gusto ko pong ipakita rito, mga magulang at mga kaibigan? Si Aaron, weakling. Weakling yun. Kaya sabi ko, ikukumpara nyo kako si Moises, may assistant na Aaron. Hindi nyo kako kilala si Aaron. Para si Brad Eli, meron ding assistant na kagaya ni Aaron. Sabi ko, sakto rin kahit papano. Lampa kako yung Oo, lampa yung assistant. Saka, promotor din kako ng pagsamba sa Diyos-Diyosan yan Bakit? Kaya nga ako lumayas dyan Ano sabi nung assistant? Nung kuya? Mas mapalad ang sumampalataya at nakakita kay Brother Eli kaysa nakakita at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yan po yung dahilan kaya ako tumiwalag dyan Pasalamat yun noong October 2009. Huling dalo ko ng pasalamat. Sukat ba namang yung kuya nila nagsalita sa kapatiran na mas mapalad ang sumampalataya at nakakita kay Brother Eli kaysa nakakita at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sabi ko, ang itinuturo nito mali. Bakit kailangan si Brother Eli sampalatayanan? Wala naman kako sa Biblia na yung tao sasampalatayanan. Kabisado ko naman yung mga gagamitin nilang baraha dyan Ano pupuntahan nila? Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya kayo sa kanyang mga propeta. Ika-2 Kronika 20 at 20. Ba't umatras sa matandang tipan? Yan ang problema sa grupo na yan Hindi alam kung paano gagamitin ng Biblia Babasahin nyo sa akin yung 2 Kronika 20 at 20 na sampalatayanan ng mga propeta. Ang tanong ko, kailan yan? Sa panahon ng matandang tipan. Sa panahon na hindi pa sinusugo si Jesus Christ. Tama po ba?
O ngayon, pagdating ni Jesus Christ, ano na sinabi niya? 14:1 ng Juan, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya naman kayo sa akin. O, yung kako ang dapat nating pagbatayan sa panahong Kristiyano. Kung tayo sasampalataya sa Diyos at kay Jesus Christ, hindi kasama yung mga nagpapakilalang sugo dyan. Nagkakaintindihan po ba tayo? Huwag kayong magpapauto dyan sa mga nagpapakilalang sugo sa panahong ito. Alam ko po kung ano po yung mga pupuntahan nilang batayan eh. Ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan, yaong kanyang sinugo, Juan 6:29. Ang tanong ko naman, sino ba yung tinutukoy dito na dapat sampalatayan ng sinugo? Si Brother Eli ba yan? Dito pa rin po sa Juan. Hindi tayo aalis dito. Ano ang sabi rito ng Panginoong Hesus? Sa 38 naman ng Juan. Para sukol natin si Mr. Soriano. Kaya nga tinuturo ko sa inyo Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sino po yung sinugo na dapat sampalatayanan? Yung galing sa langit. Tama po ba? Ang Panginoong Jesucristo yun. Naintindihan po ba tayo ng ating mga kasama? Ngayon, bakit tayo napunta dyan? Kasi nga, naalala ko, noong mga nakaraang panahon, pinagmamalaki ng mga fanatics na si Moises may assistant na Aaron. Si Brother Eli may assistant na kuya. Sabi ko lampa si Aaron, lampa. Mahinang klasika ko yan ngayon sabi ko, pwede na rin dahil parehas namang lampa at parehas din namang pasimunon ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ayun, hindi na umulit. Yung mga kausap ko, lagi tayong nababara na itong Willie Santiago na ito Pinasok ko yung kanilang sariling forum, yung yirmeya.net. Pinasok ko yan Mula nung pasukin ko, nagsaran Kaya talagang alam ko na pagka tayo po ay pumupukol sa kanila, iniinda nila ngayon, maliwanag na po ba sa atin, mga magulang at mga kaibigan, na tayo pong mga Kristiyanong sumasampalataya, tagasunod ni Jesus, wala tayo sa ilalim ng kautusan ni Moises? Tama po ba? Ang kautusan ni Moises, yan po yung ibinigay sa Israel. Tinanggap ni Moises sa bundok ng Sinai. Yan po ang 10 utos. Amen. Amen po ba sa lahat ng mga naiintindihan? Ito pong paksa na ating pinag-aaralan. Ngayon, ang tanong natin ganito. Yang kautusan ni Moises na yan, na 10 utos na ibinigay para sa bansang Israel. Take note, para sa bansang Israel ang 10 utos. Para sa mga lahing Israelita. Kaya bilang tayo po'y lahing Pilipino na mga hentil, o papaanong yung utos na ipangilin ng Sabat, papaanong napasama tayo dyan? Hello? Obligado ba ang mga Pilipino na ipangilin ng araw ng Sabat? Hindi naman po kasama ang mga lahing Pilipino para ipangilin ng Sabat dahil yung Sabat, yan po ay para sa mga lahing Israelita. Tama po ba? Naintindihan po ba tayo ng ating mga kasama? Tapos, bilang mga lahing Pilipino,
O kasama ho ba tayo dun sa huwag tayong kakain ng baboy? Ha? Huwag tayong kakain ng mga isda na walang kaliskis, walang palikpik. Kasama po ba tayo doon? Hindi. Bakit? Kasi po yung kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises sa bundok ng Sinai, yung mga tuntunin, yung 10 utos para sa bansang Israel, para sa mga lahing Israelita. Amen. Ngayon, ang tanong natin ganito, ito po bang kautusan ni Moises, yung 10 utos na may mga tuntunin? Kasi, pagka ikaw sa panahon ng Israel ay hindi mo ipinangilin ng Sabat, ito ang tuntunin, papatayin. Natandaan niyo po yung namulot ng kahoy para panggatong. Pinatay yun dahil araw ng Sabat. O ngayon, ang ating tanong ganito, hanggang kailan po ba umiral iyang kautusan ni Moises? Yung bisa nung kautusan ni Moises. Hanggang kailan po yun? Mga magulang at mga kaibigan. Mula nang yan na ibigay sa panahon ni Moises sa bundok ng Sinai. Yung pag-iral niyan at yung bisa niyan, hanggang kailan po ba? Basa. Dito kami magkakausap ngayon ni Mr. Soriano. Lucas 16. Magandang balita, Biblia. I-ready nyo na yung mga nagre-record nito. Pukpukan time to, pukpukan. Dito kami ngayon muling susukatan ni Mr. Soriano. Ang kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na tagapagbautismo. Period. Nakikinig po ba tayo? Magandang balita, Biblia, Lucas 16 ang binabasa natin. Ano sabi po rito? Ang kautusan ni Moises, 10 utos po yan kasama yung mga tuntunin. At ang sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na tagapagbautismo. Ang tanong natin, yung pag-iral at bisa nung 10 utos, mga magulang at mga kaibigan, hanggang kailan po ang bisa nun? Pwede po bang sumagot ang mga narito kung naintindihan po yung binasang talata? Yung 10 utos, kautusan ni Moises, yung bisa po nung kautusan, hanggang kailan po? Pwede po ba tayong sumagot yung mga naintindihan po? Basahin ko po uli. Ang kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta, yung mga aklat ng matandang tipan, ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na tagapagbautismo. Ang tinutukoy po si Juan Bautista. Siya po yung nagbabautismo. Kaya John the Baptist ang tawag sa kanya. Hanggang kailan po yung bisa nung kautusan ni Moises? 10 utos. Kasama yung mga tuntunin. At yung mga sinulat ng mga propeta. Maliwanag po Sabi po sa nakasulat, ang kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang
sa pagdating ni Juan na tagapagbautismo. Ibig sabihin, natatapos kay Juan. Si Juan ang hangganan. Tama po ba? Hanggang kay Juan. Siya ang end point noong kautusan ni Moises. Nagkakaintindihan po? Ngayon, tuloy natin ang basa. Buhat noon ay ipinapangaral na ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. At ang lahat ay nagpipilit na makapasok dito. Dito kami ngayon ni Mr. Soriano magkakaalaman. Kasi nitong nakaraan, nagpahanga na naman. Pero medyo maingat na siya ngayon, dahil hindi niya maletrahan kung si Juan Bautista ay kasama sa paghahari sa 1,000 taon. Nag-iingat si Mr. Soriano dahil wala siyang lusot sukol siya ron kay David at kay Moises ngayon, kay Juan Bautista naman siya tinatanong, ayaw niya sumagot ng maliwanag. Ngayon, ang kanya namang pagyayabang dito, dahil nabasa na buhat noon ay ipinapangaral na ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Ito na naging konklusyon ni Mr. Soriano. Si Juan Bautista at ang Panginoong Hesukristo, iisa lang ang ipinangaral. Pareho lang ang ipinangaral ni Juan Bautista at ng Panginoong Hesukristo dahil ito yung talatang pinagbatayan ni Mr. Soriano. Kaya nga sabi ko, tiyempong-tiyempo, hindi ako kailangang mag-segue dahil nadaanan ng paksa ko Itong pinagyayabang ni Mr. Soriano, mainit-init pa. Pinapatunog ni Mr. Soriano na si Juan Bautista, yung ipinangaral niya na ebanghelyo, yun din ang ipinangaral ni Jesus Christ. Iisang ebanghelyo. Iisang ebanghelyo daw ang ipinangaral ni Juan Bautista at ng Panginoong Hesukristo. Yung nagre-record nito sa Apalit sa Brazil. Sabihin nyo kay Mr. Soriano, akala ko ba hindi na siya padalos-dalos? Bakit na naman nagpadalos-dalos si Mr. Soriano? Napakabilis niyang mag-conclude na si Juan Bautista at si Jesus Christ, iisa ang ebanghelyong ipinangaral. Pareho lang daw ng ipinangaral na ebanghelyo ang Panginoong Hesukristo. Ito naman po ang ating magiging sagot dito. Si Juan Bautista, di po ba siya po'y hinulaan? Sa aklat ng propeta Isaias, meron pong isang banggit kay Juan Bautista. Isaias 40:3. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Napansin niyo po ba yon? Hula po ito. Ang binabanggit po sa hula, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Ano po ang isinisigaw? Ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Sinisigaw ng tinig sa ilang na ihanda ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Yung Panginoon na pinaghahandaan ng daan sa ilang na pantayin ang
ang lansangan, yung Panginoon, yun din po ang Diyos. Napasin niyo ba yun? Ang Panginoon na binabanggit, siya rin po ang Diyos. Ayon po dyan sa hula. Napasin po ba ng mga kasama natin yon? Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Handaan natin na para sa Panginoon po yan na. Yung daan na dapat na maihanda sa ilang. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan. Yung daan, yung lansangan, para kanino? Para sa ating Diyos. Kaya yung Panginoon na hinuhulaan po dyan, Diyos po yun. Amen. May nauna ngayon na sumisigaw para maihanda ang daan ng Panginoon na siyang Diyos. O sino po ang kinatuparan ng hula? O puntahan natin. Dito po sa aklat ng Juan, nung tinatanong na itong si Juan Bautista. Ano po ang tinatanong nila? Sa Juan, sa 1 at ang talata po ay 21. Ganito po mababasa natin, Juan. At sa kanya'y kanilang itinanong, kung gayoy, ano nga, ikaw bagay si Elias? At sinabi niya, hindi ako. Ikaw baga ang propeta? At siya sumagot, hindi. Sinabi nga nila sa kanya, sino ka baga? Upang ibigay namin ng kasagutan sa nangagsugo sa amin. Ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili? Tinatanong nila si Juan Bautista. Ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili? Kung hindi ikaw si Elias, hindi rin ikaw ang propeta. 23. Sinabi niya, ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng propeta Isaias. Kita niyo po, Juan Bautista, ginamit niya yung hula ng propeta Isaias para ipakilala, kasi hinahanapan siya ng authority nung karapatan ng kanyang mga kausap Sinabi niya, ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng propeta Isaias. Ano ang dapat nating maunawaan dito, mga magulang at mga kaibigan? Ano ba ang mabuting balita na ipinangaral ni Juan Bautista? Kasi pag sinabing ebanghelyo, dapat maunawaan natin, mabuting balita yun, good news yun. Ano po ba yung mabuting balita na ipinangaral ni Juan Bautista? Hindi po bang sinasabi niya na mayroon ngang mas lalong dakila sa kanya? Tama po. Ang ibinabalita ni Juan Bautista ang tungkol sa Mesiyas. Ang sabi nga niya, na hindi nga ako karapat-dapat man lamang magkalag ng panali ng kanyang panyapa. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yan ang naging tungkulin ni Juan Bautista. Siya yung advance party siya ng Panginoong Hesukristo. Siya yung parang ganito po, pagka halimbawa mayroong VIP na guest, di ba mayroong mag-i-introduce? Tama po ba? Tama po ba? Hindi ba pag-aralan po natin si Presidente Duterte, hindi ba bago ibigay sa kanya mikropono, sino magsasalita? Hindi po ba kadalasan si Executive Secretary? Tama po. Ipapakilala. Tama po ba? Di po ba yun ang madalas bago magsalita ang Presidente Duterte, babanggitin ng Executive Secretary na ang Presidente ng Republika ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte. Tama po.
O ganito po nangyari. Si Jesus Christ, bago yung pagdating niya, nauna muna si Juan Bautista at meron na po siyang mga ipinahayag, pagpapakilala patungkol sa Mesias. Yun ang magandang balita, yun ang ebanghelyo na ipinangaral ni Juan Bautista. Tapos kasama rin yung pangangaral ng pagsisisi sa mga tao. Hello! Nagkakaintindihan po ba tayo? Ha? Sa Mateo 3:11, basahin ko po. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig at sa pagsisisi. Tatapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Yan po ang ginawa ni Juan Bautista bilang siya po yung naging tagapanguna sa pagdating, pagparito ng Mesiyas. Pinangaral niya yung magandang balita na eto na ang Mesiyas, ang Panginoon dumating na. Tama po. Tapos kalaki po noon, ipinangaral din po ng Juan Bautista yung tungkol sa pagsisisi sa mga kasalanan. O basa sa Lucas 3 at ang talata po ay 3. At siya'y napasa buong lupain sa palibot-libot ng Hordan, na ipinapangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. O, yan po ang ginawa ng Juan Bautista sa kanyang pangangaral ng ebanghelyo ng mabuting balita. Ang nilalaman ng mensahe ng propeta Juan Bautista, ano po yon? Ang pagdating ng Mesiyas. Tama po. Tapos yung pagsisisi ng mga tao sa kasalanan, pagbabalik loob sa Diyos. O ngayon, sabi ni Mr. Soriano, pareho lang ang ipinangaral, iisa lang. Mr. Soriano, nagpadalos-dalos ka na naman. Nagpadaskul-daskul ka na naman. Ha? Bakit? Paano naging pareho ang ipinangaral ng Panginoong Jesucristo? Si Jesus Christ, tingnan niyo po yung kanyang ipinangaral at pati ang paraan ng pangangaral ng ebanghelyo ibang-iba. O basahin natin. Dito po sa Mateo, matututo na naman si Mr. Soriano nito. Sa 4:23 ng Mateo, ito po ang pangangaral ni Jesus Christ ng ebanghelyo at yung paraan. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea, na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. O, pansinin po natin mga magulang at mga kaibigan. Papaano po ang paraan ng pangangaral ni Jesus Christ ng ebanghelyo? At anong ebanghelyo po yung kanyang ipinangaral? Sabi po rito nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian. Tapos, at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. O ito po yung ebanghelyo na ipinangaral ni Jesus Christ, mga magulang at mga kaibigan. Yung ebanghelyo na yung pangangaral na merong kalakip na pagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit
at ng lahat ng karamdaman ng mga tao. Napasin niyo po ba yon? Yan ang ebanghelyong ipinangaral ng Panginoong Hesukristo. Magandang balita. Ba't magandang balita? Abay, hindi ba magandang balita na yung mga sakit karamdaman may kagalingan? Hello? Yung mga kasama natin, 45 po yung nandito. Naintindihan niyo po ba? Ang magandang balita, ebanghelyong ipinangaral ng Panginoong Hesukristo nung siya nasa lupa, ebanghelyo ng kaharian. At ito po ay may kinalaman sa kagalingan ng lahat ng mga sakit at mga karamdaman. Ang katunayan po, sa 9:35 ng Mateo. At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. Ngayon, pag-aralan natin. Pareho po ba ang ipinangaral ni Juan Bautista at ng Panginoong Hesukristo? Si Juan Bautista po ba, nung mangaral siya ng ebanghelyo, meron ho bang pagpapagaling? Meron ho bang mga himala? Basahin natin. Dito po sa Juan, Mr. Soriano, nagpadalos-dalos ka na naman eh. 10:41. Ang mababasa po'y ganito. At marami ang mga nagsiparoon sa kanya at kanilang sinabi, katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda. Ngunit lahat ng mga bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. Ano po nabasa natin? Si Juan Bautista po ba, meron po ba kayong maililitaw kahit isa na siya po ay gumawa ng mga himala? Sabi po sa magandang balita Biblia, 10:41 ng Juan, maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala. Ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. Kaya paano naisip ni Mr. Soriano na si Juan Bautista ang nag-umpisa ng pangangaral ng ebanghelyo? At yung ebanghelyong ipinangaral ni Juan, yun din ng ebanghelyong ipinangaral ni Jesus Christ. Hello? Yung ating mga kasama. Sabi ni Mr. Soriano, sulit ba? Sulit ba ang pagdalo mo? Opo, sulit na sulit, Brother Eli. Hindi ka ba lugi? Hindi po. Kasi nung nakaraan sinasabi ko, di ba? Naku, sayang. Nagsasayang kayo ng oras. Diyan sa inyong pasalamat na yan, pati yung inaabulo nyo, sayang. Kaya sabi ni Mr. Soriano, sulit ba? Hindi ka ba agrabyado? Hindi ka ba lugi? Kaya ganun na sabi niya kasi na-hurt si Mr. Soriano sa mga sinasabi ko eh. Iniinda niya yun eh. Ngayon, ano po ang ating napatunayan dito? Ano napatunayan natin? Talagang luging-lugi yung mga dumadalo sa pasalamat. Bakit? Pinupuyat kayo eh. Ang pinagtuturo sa inyo, mga pang-mental hospital. Yung mga pumapalakpak dyan sa mga tinuturo ni Mr. Soriano, hindi matinong isip nun eh. Bakit? Paano naging pareho ng ipinangaral, ng iisa ng ipinangaral? Si Juan, ang ipinangaral niya, yung pagdating ng Mesiyas. Ang ipinangaral niya, bautismo ng pagsisisi. Tama po. Si Jesus Christ, nung mangaral ng ebanghelyo, mabuting balita, ipinangaral niya yung kagalingan ng lahat ng sakit at karamdaman. Kaya nga,
Maraming sumusunod kay Jesus Christ, mga may sakit, may mga karamdaman dahil nga sa magandang balita na yun eh. Amen. Amen po ba? Kaya hindi nga talaga sulit. Kayo po'y nagsasayang na lang ng oras. Na kayo dadalo dyan, pupuyatin kayo, tapos mag-aabuloy kayo ang inyong mga napapakinggan, maling turo. Dadalhin kayo sa kapahamakan ni Mr. Soriano. Kaya, yung mga nandyan, ulitin ko lang, huwag kayong magpatumpik-tumpik. Huwag kayong magpa-delay-delay. Layasan nyo agad yung grupo na yan. Mahirap na kayo po ay abutan dyan ng kamatayan. O kaya naman kayo may sakit mapainom kayo ng gamot. Baka may sumunod pa kay Bryce. Ako po ay nag-aalala lang sa inyo. Baka kayo po ay, kung kayo ay may maramdamang sakit, kayo ay kukonsulta at bigyan kayo ng gamot ni Mr. Soriano, kayo ho ay madisgrasya. Mag-isip-isip kayo, may bata na nga nadisgrasya Yun ang sinasabi natin. Maliwanag na po ba sa ating mga magkakasama yung kautusan ni Moises na 10 utos? Hindi tayo sakop niyan. Wala tayo sa ilalim ng kautusan ni Moises na 10 utos kasi yan po'y para sa bansang Israel at ang hangganan niyan kay Juan Bautista. Kaya tapos na po yun Tama po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? Kung sumasampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo, tayo po'y wala sa ilalim ng kautusan ni Moises, kundi tayo po'y nasa ilalim ng biyaya. Napawalang sala na po tayo. Napawalang sala tayo sa lahat ng kasalanan. Hindi dahil sa pagtupad sa kautusan ni Moises, kundi dahil sa pananampalataya kay Lord Jesus Christ. Ang katunayan po, Galatia 2:16. Basahin po natin. Sa magandang balita, Biblia po, gayunman, alam naming ang tao'y pinapawalang sala dahil sa pananampalataya kay Hesu Kristo at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Kaya kami rin ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Maliwanag po ba sa talatang binasa natin? Paano tayo napawalang sala? Paano po tayo na-justified? Paano po tayo naging acquitted sa lahat ng ating mga kasalanan? Yun po ay dahil sa pananampalataya kay Jesus Christ at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan ni Moises. Ang katunayan po sa talatang 21. Hindi ko maaaring tanggihan ang kagandahang loob ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, kung ang tao'y mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Mga magulang at mga kaibigan, maliwanag po ba sa atin yung mga talata na yan? Pagka tayo po, ang paniniwala natin dahil sa ating pagtupad, pagsunod sa kautusan ni Moises sa 10 utos, doon tayo mapapawalang sala. Sabi ng Apostol Pablo, lumalabas, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Yang kautusan ni Moises, kagaya po nung ating napag-aralan na, wala pong nakatupad niyan na kahit isa, na nasunod niya ng kumpleto na hindi siya nagkasala. Mismong si Moises na tumanggap ng 10 utos, nagkasala din. Tama po. Si Jesus Christ nang dumating sa lupa, tinupad niya lahat ng kautusan ni Moises. Lahat yan natupad niya kumpleto. Hindi siya nagkasala. Kaya pag tayo po'y sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, mga magulang at mga kaibigan, yung credit ni Jesus Christ sa pagtupad ng kumpleto ng ganap sa kautusan ni Moises,
yun po ay maikte-credit din sa atin. Amen! Nagkakaintindihan po ba? Maliwanag na po ba sa atin yan? Ngayon, ang ating tanong ganito. Ano ang pagbibigay ng ikapo na nasa ilalim ng kautusan ni Moises? O dahil tayo po, ang paksa natin ay tungkol sa tithes, tungkol sa pagbibigay ng ikapo, o dito tayo magpo-focus. Maliwanag na sa atin ng kautusan ni Moises, 10 utos para sa bansang Israel, para sa mga lahing Israelita. Ngayon, ang mga sumasampalataya kay Jesus Christ, kagaya natin, mga hintil, hindi tayo sakop ng kautusan ni Moises. Dahil tayo po'y nasa ilalim ng biyaya ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung ang pag-uusapan ay ikapo, diyan tayo mag-uusap sa pag-iikapo. Ano ba ang ikapo? Yung pagbibigay ng ikapo ayon sa kautusan ni Moises. Sa ilalim ng kautusan ni Moises. Yan ang ating itutuloy sa sa darating po na Sabado ay meron po tayong Lord's Supper. Inaanyayahan ko po kayo sa September 5, mga bandang 6:00. Mag-aral po tayo ng paksang ito. Ituloy po natin ang topic na ito. At I hope yung mga nakasama natin ngayong umaga, ba't ba nawala itong monitor ko, ay meron pong naging pakinabang at sulit. Sulit po ba ang inyong pakikinig ngayon? Ayan, I hope sulit na sulit at hindi kayo agrabyado. Doon ho sa apalit, ano kayo doon? Luging-lugi. Pagka doon ho kayo nagsayang ng oras at nag-abuloy pa sa mga maling turo doon. Ngayon, si Sister Dindin Duwag ay may prayer request. Sige, bago po tayo matapos, patungkol sa kanyang nanay, birthday, Teresa Garnica. At gayon din po, si Sister Erlinda Gabriel, alam ko po, birthday sabay na po nating ipag-pray, yung mga may birthday ngayong araw na ito. Sige po, sumabay po kayo sa ating prayer na ito, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus. Ipagkaloob sa mga may birthday sa araw na ito, kina Teresa Garnica at Erlinda Gabriel, ang marami pang kaarawan. Sa dugo ni Jesus, proteksyon ay palaging maipagkaloob kina Erlinda Gabriel at Teresa Garnica. Ingatan sila sa lahat ng mga sakuna, sa mga sakit at karamdaman, sa COVID-19 at sa kapangyarihan ng masasamang espiritu. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob din ang mabuting kalusugan at gayon din ang masaganang pagpapala ay dumaloy at umapaw kina Erlinda Gabriel at Teresa Garnica. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po, sa lahat po ng ating mga nakasama ngayong umaga, marami pong salamat sa inyong naging pagsubaybay at pagtutok at hanggang sa darating po na Sabado ng 6:00 ng gabi, magsama-sama po tayo sa pagpapatuloy po ng ating paksa. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos.